hindi po siya ganong kagandang tingnan kasi ang laki nung magiging clearance niya sa gulong. So yan mga idol, sagutin lang natin yung dalawang katanungan sa aking YouTube channel. Bali mga idol, may nagtanong kasi sa aking YouTube channel. Bali mga idol, ang una pong katanungan sa atin ay kung pwede daw po ba o bagay daw po bang ilagay yung size 26 na rim dito sa Sagmit K1 na rigid fork na 27.5. So yun mga idol, pwede nyo po kasing panoorin. Meron po akong in-upload sa aking YouTube channel na meron po akong ginawang video doon na isnalpak po natin na sa Sagmit na K1 27.5 tapos rim set, ang ginamit po nating gulong doon ay 27.5 by 2.10. Doon po mga idol, makikita nyo po na medyo malaki po yung clearance po niya. Bali mga idol, nagtry pa nga po ako doon na isalpak po yung 29 by 2.10. Bali ngayon nga po, ang clearance niya halos saktong-sakto lang po. Bali mga idol, nasa inyo na po yun. Kung ilalagay po kasi natin sa 26 na rim yung 27.5 na K1, ang kagandahan nga lang doon mga idol, tataas po yung pinakang handlebar po natin, yung pinakang forma po natin, tataas po siya, kaya hindi po siya ganong kasakit sa ating balikat, ganon. Medyo relax po siya. Bali ang mangyayari, wag nyo na lang pong putulan yung steerer tube. Kung ganun po yung gusto nyo mga idol, huwag na lang po natin putulan yung steerer tube niya, magdagdag na lang po tayo ng spacer. Kung talagang gusto nyo pong mataas yung forma ng inyong handlebar, bali nasa sa inyo na po yun. Kung halimbawa, yun nga lang mga lods, hindi po siya ganong kagandang tingnan kasi ang laki nung magiging clearance niya sa gulong. Tapos kung magdadagdag pa po tayo ng spacer para po sa steerer tube, yun lang. Pero kung baga sa relaxing, sa komportable, nasa inyo naman po yun. So kung ang suggest ko naman po, kung ang gusto nyo naman po ay sa mga clearance, medyo maporma ang datingan, base naman po sa experience ko, kung ano po talaga yung gagamitin nyo pong gulong o yung rim set, halimbawa 26 na lang din po na rigid fork yung gamitin natin, sa 26 din po na rim set, para hindi naman po ganong kalaki yung magiging clearance niya at hindi po siya ganong anong tignan. Ngayon po mga lods, balik naman po tayo, puntahan naman po natin yung pangalawang katanungan. Bali may nagtanong nga po sa atin, rigid fork pa rin po ang bibilhin daw po niya, kung ano daw pong mas magandang gamitin, rigid fork po ba na alloy o rigid fork na carbon. So yun mga idol, depende po yun kasi sa paggagamitan po natin. Bali base lang po sa experience ko o experience namin sa nakakausap po namin na customer namin, tapos sa napapanood ko rin po sa internet. Bali depende nga po yan sa paggagamitan po natin. Kung halimbawa kagaya po dito sa atin, minsan kasi kahit sabihin nyo maganda yung kalsada sa pagdadaanan nyo dito, pero pagdating doon naman medyo lubak-lubak, tapos minsan nagkakayaan pa po na may pupuntahang ganito, hindi po natin alam yung madadaanan natin, minsan may mga lubak-lubak pa po. Yun, doon po kasi medyo may pagkadelikado kung ang gagamitin po natin ay yung carbon. Doon po kasi nagkakaroon ng crack, o syempre dahil nga po sa medyo malubak, tapos siguro kung ang timbang pa natin medyo mabigat po tayo, doon lang po magkakaroon ng maselan po kasi yung carbon, lalo na po sa mga ganyan. So kung halimbawa naman po na ano ko naman po dyan, kung talagang pang rides lang po na alam nyo naman po yung inyong pupuntahan, alam nyo naman po yung mga kalsada na dadaanan nyo, pwede nyo na pong gamitin siguro nga po yung carbon, kasi talagang pag sinabing carbon talaga maporma po yan at talagang magandang pakinggan pagka-carbon. Yun lang, bali kailangan po nating i-consider po talaga yung mga madadaanan po natin.
Pero kung halimbawa naman po sa patibayan, mas advice ko po kahit mag rigid pork na lang po tayo na alloy para at least kahit saan po tayo pumunta, medyo kahit sabihin natin medyo malubak yan, hindi naman po ganon kadelikado kung ang gagamitin po natin ay alloy po na rigid fork. Pero yun mga idol ay base lang po sa mga nagiging sa nakakausap po namin na mga customer at sa napapanood lang po natin sa mga internet. Ayun po ay nasa sa inyo pa rin po yung desisyon. So yun lang mga idol at sana po ay nasagot po natin yung katanungan sa ating YouTube channel. Yun lang po at maraming salamat.